7. Okay, bigyan tayo ng ministro natin. Ministro natin, magkakataon. Thank you for the opportunity, no? Makapag-share ulit. Matthew chapter 7, saan na ba yun? Okay, this is my fourth time siguro na i-share to. Okay, sa verse 15. Okay. Beware of false prophet, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs or of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits you shall know them. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have we cast out devil? And in thy name done many wonderful works. Then will I profess unto them, I'll never know you. Depart from me, ye that work iniquity. Pray tayo. Dear Heavenly Father, thank Lord for this time and opportunity, Lord, that we can meditate upon your word. Bless your scripture, Lord, and bless your servant. Vindicate your servant, Lord. At gamitin niyo pong instrument, Lord, na may pangaral at may impart ko sa kanila ang mensahe niyo po, Panginoon. Kaya salamat po. Be with us, Lord God. In Jesus' name, amen. Okay. Every time ako tumatay sa harapan, sinasabihan ko yung mga nakikinig sa akin. Dalawa lang yan eh. It's either, kunyari, kung nag-share sa inyo isang tao ng Word of God, pwedeng, kapag totoo yung sinasabi niya, yari kayo sa Diyos. Kung di nyo susundin, hindi papakinggan. Pero pag mali yung nagsituro, yari yung nagtuturo sa Diyos. Okay? Ganun siya palagi. Kaya ang sharing ng Word of God is very crucial at very delikado niyan. Napaka-delicate niyan, guys. Kung magkakamali ka ng share mo, yari ka sa Diyos. Doble. Sabi ng Bible, he at greater condemnation. Mas doble. Mas sigit ang kanyang kaparusahan. Okay? So, nasa sa inyo yan, kung maniniwalaan yung mensahe ng Diyos o hindi. Pero kung hindi kayo maniniwala at totoo yung sinabi, yari kayo sa Diyos. Okay? Pero pag mali ako, mali nag-share, yari yung nag-share sa Diyos. You will receive a greater condemnation, doble at higit. Okay? So, dito, no, tingnan nyo sa verse 16, you shall know them by their fruits. Malalaman natin ang false prophet or ang bulaang propeta, no, sa kanyang mga bunga. Okay? Sa verse 17, ang mabuting puno ay magbubunga ng mabuting bunga. Okay? Ang mabuting puno, magbubunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay magbubunga ng masamang bunga. Hindi pwedeng magbunga ang mabuting puno ng masamang bunga. At hindi pwedeng magbunga ng mabuting bunga ang masamang puno. Okay? Hindi pwedeng magbunga ng santol ang mangga. At hindi pwedeng magbunga ng mangga ang santol. So, dumating tayo sa point dito sa verse number 21 na hindi lahat ng nagsasalita na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Pero siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, no? At maraming magsasalita sa oras na yon, in that day, no? Gusto ko itong makita natin, verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord. So, yung word na in that day dyan, that is the day of the Lord or the day of judgment. Okay? Let me remind you, dear Christians, na ang buhay natin after this, meron tayong judgment day. Meron tayong araw ng paghuhukom. Nasusulitin ng ating mga ginawa, mabuti man o masama. At marami, sabi ng Panginoon, maraming tatayo sa harapan ng araw na yon
Diba? Many will say to me in that day, magsasalita sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, have we not prophesied in thy name? Kami ba'y, di ba, kami po ay nangaral sa inyong pangalan. Di ba? At sa pangalan niyo po, Panginoon, kami po ay nag-cast out ng demonyo. Marami kaming nabago sa Diyos. At in thy name, done many wonderful works. At sa magitan ng pangalan mo, dahil po namin nasimulang gawain at mga gandang gawain. At dakila at higit sa lahat, di ba? Napakagandang gawain, no? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, he that work iniquity. Napakadaling sabihin mga Kristiyano na kilala ko ang Diyos. It is very easy to say, I know God. Because kahit tanungin mo lahat ng kapatid mo, kapitbahay nyo, kamag-anak mo, tanungin mo sila, kayo ba ay Kristiyano? Oo, sabihin nun. Marami magsasabi, ako ay nagsisimba sa COG. At ako ay Kristiyano. As long as, ang sabi nila, as long as iisa ang ating sinasamba. Tayo ay Kristiyano. Napakadaling sabihin nun. Napakadaling magsalita na ako ay Kristiyano. Pero ang tanong na lumalabas dito, guys, na gusto kong i-share sa inyo, kilala natin ng Diyos, yes. But do God know us? Tayo ba ay kilala ng Diyos? Ikaw ba ay kilala ng Diyos? Okay? Sana dumating sa point, guys, na huwag na kayong tumingin ng ibang tao kundi tingnan nyo sarili ninyo. Ako ba ay kilala ng Diyos? Dito sa part natin, guys, makita natin sa verse 22, at sa verse 23, I will profess unto them, I'll never know you. I never knew you. Never kitang nakilala. Depart from me, he that work iniquity. Bakit nasabi ng Panginoon, depart from me, ye that work iniquity? Obviously, nakikita natin dito na nakita ng Diyos ang ginawa natin. Hindi lingid sa kaalaman ng Diyos ang ating pagdilingkod sa Kanya. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ko nakita yung ginawa mo. Hindi kita nakita naglingkod sa akin. Kitang-kita ng Diyos ang pagdilingkod ng bawat isa sa atin. Actually, mas kita ng Diyos ang ginawa mo kaysa sa kapatid natin, sa pananampalataya. Yung mga sikreto natin ginawa, kita ng Diyos yan. Ako, di ko nakita. Kayo, di nyo ko nakita. Ating mga sikretong ginawa ay hayag din sa harapan ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi ko nakita yung ginawa mo. Nakita ko, naglingkod ka sa akin. Pero yung paglilingkod mo sa akin ay paglilingkod ng katiwalian. Work of iniquity. Gawa ng katiwalian. Bakit? Okay? Good tree, bring it forth good fruit. Evil tree, corrupt tree, bring it forth corrupt fruit. Hindi pwedeng magbunga ang isang masamang puno ng masamang bunga. Kaya sabi ko nga sa inyo, pwede ka magpalit ng damit, pero ang puso mo ganun pa rin kaitim. Di ba sabi ko last Sunday natin, guys, ang baboy, kahit anong linis mo dyan, kahit anong hugas mo dyan, kahit anong pabango mo sa isang baboy, kahit palitan mo ng damit yan, baboy pa rin yan. After nyan, magpapalit lang yan ng damit, tatanggalin lang yan, balik na naman sa pusali. At nakita ko mukha sa mukha last Friday. Nag-preach tayo ng buong lakas natin sa biyaya ng Diyos. Yung saya ng Diyos, pinahahayag natin sa kanila. Bigyan pa natin sila ng time mag-decide. Binigyan sila ng hamon. Pero after nun, balik lang ulit sa dating buhay. Habang nag-Bible study kami, andun yung mga kabataan, andun yung tropa, naghihintay sa labas. Tingin-tingin na sila doon ganun because meron na silang gagawing after nun. Kaya sabi ko sa kanila, alam nyo kung ano ang kailangan nyong isuko sa Diyos? Yung gagawin mo after neto. Yung gagawin mong kasalanan after neto. Yung i-chat mo after ng Bible study natin. Yung lalaruin mo after neto. Yung titignan mo at papanoorin mo after ng Bible study, yun ang kailangan mo isuko sa Diyos. And ganun talaga. Hindi pwedeng magbunga kasi ang masamang puno na mabuting bunga. At even so, ganun din sa atin. If your heart is not really changed, kapag ang puso natin hindi I'm not talking about your body. I'm not talking about your outside appearance. I'm talking about your heart. Is your heart changed? Is your heart right with God? You can do good things dito sa ating church. But if your heart is corrupt, you will bring forth corrupt fruit.
Kaya madaling sabihin sa atin guys na Kristiyano ako. It is very easy thing to say. But the question is, do God know you? Marami sa inyo di ko pa close. Like ito, itong dalawang ito, si Cedric. Di ko pa ito nakaka-close. Kilala ko lang sa pangalan. Pero ang buhay niya, di ko alam. Ako, buhay ko, di niya alam. Bakit? Hindi pa kami nagkakausap. Dahil sa pagitan ng pakikipag-uusap, nagkakakilala ng isang tao. Okay? At ganun din sa Diyos. Bakit nasabi ng taong yon? Nasabi ng Diyos sa taong yon, hindi kita kilala. Bakit? Nakita ko ginawa mo, pero never tayo nagkakilala. Kasi never kayo nagkausap ng Diyos. You can sing to the choir without uttering a one-sentence prayer. Many of you today, nag-ministry kayo, do you pray? Did you ever talk to God? Yun ang kailangan natin sa lahat, guys. A man of prayer. Yun ang aking mga topic. Bako, pinagbigyan ng pagkakataon ni Pastor Jolly mag-share sa prayer time about prayer because we need prayer. Yun ang kailangan ho natin, mga kapatid. A man of prayer. Yun ang nawawala ngayon. Ministry of praying. Because ministry of praying involves self-denying. It is spiritual work. It is a humble work. Mga kapatid, may ministry na ho kayo. Huwag na muna sana kayo dumepende sa inyong sariling kakayahan. The more na kayo ay nagiging dumadami ang inyong ministering ginagampanan as responsibilidad sa church natin, the more nyo kailangan ng nakalakasan ng Panginoon. The more na dumadami ang hinahawakan yung mga kabataan at inaakay nyo sa Panginoon, the more nyo kailangan ng Diyos. The more nyo kailangan ng kapangyarihan at biyaya niya. Dapat ngayon, mas dumodoble ang time sa panalangin. Kaya nasabi niya doon sa taong yon, oo, nakita kong nag-prophesy ka sa pangalan ko. Oo, nakita ko yung wonderful works mo, but I'll never know you. Dahil nakita kitang kumanta sa choir, pero di tayo nagkausap kailan pa man. Nakita kitang kumanta, tumugtog, ang galing mo pa nga eh. Kaso hindi tayo nagkausap eh. Hindi kita kilala. It is very easy thing to say that I have a ministry. But let me let me ask you a question. Do you pray? Naandali natin kumausap sa tao pero sa Diyos hindi tayo makapagkausap. Talking to men is a great thing. But talking to God is the greatest thing. Madali lang kapag-usap sa tao. Parang ganito yan, no? Marami sa inyo soul winners. Ang galing nyo kumausap ng magulang ng bata, tama ba? Pero yung magulang mo nakausap mo parang ganon. Ang galing nyo mag-invite ng isang magulang, pero yung parent mo na-invite mo na parang ganon. Ang galing natin mag-aya ng kabataan ng young people, pero yung kapatid mong hindi pa saved, na-invite pa natin once sa church. Why? Because ang dali lang nun, ang dali mag-prophesy sa pangalan ng Panginoon. Pero do you really pray to God? Do you really talk to God? Do God really know you? Dalawang tao harap sa Judgment Day, isang maingay, isang tahimik. Let me end in this kind of illustration. Isang taong nakatayo sa Judgment Day, maingay, at isa tahimik. Ano yung maingay? Lord, nag-ministry ako ah. Nakita ko yun. Ako yung naglingkod sa iyo. Ako po yung tumugtog. Ang galing ko nga tumugtog, Panginoon eh. Ako po yung nag-suppression number bago niyo ako kinuha eh. Ang ingay. Maingay, nag-arason. And then, I'll never know you. Yung isa tahimik lang. Tatayo sa harapan. Okay, ikaw na. Tatayo lang siya sa harapan. Okay, ito yung anak ko. It is very happy thing na makita mo. The Lord will profess to you, that is my son. Haharap ka sa Judgment Day. Oh, tingnan nyo. That is my son. Anak ko yan. Bago kami magkita ngayon sa Judgment Day, kagabi nag-usap kami niyan. Nagkausap kami niyan. That is my son. Tahimik lang siya. He was standing in the presence of God. And God is telling him, di ba sabi ng Bible, I will profess them to the angels, the Father. Ang Diyos ang magpo-profess sa'yo.
It is a very happy thing to say, makita mo ganun ng Diyos sa'yo. Kaanak ko yan. Well done. Yun ang hinihintay nating marinig sa Diyos. Well done, thou good and faithful servant. Pero di mangyari yun, guys, kung wala tayong buhay ng panalangin. Diyan nagsisimula lahat, guys. Bago tayo magamit ang lubusan ng Diyos, magkausapin muna natin siya ng lubusan. Magkaroon muna tayo ng prayer life. Ihabang natin sa Bible nating hawak, pero di natin binabasa yan. Ang galing natin kumanta, pero yung panalangin, di natin makausal ang panalangin sa Diyos. Kaya sabi ng choir director natin, kailangan ito marinig ng mga choir members mo. Dahil many of you do not pray. Nasali ka dito, kaharap ka dyan. Hipokrito lang yun, guys, eh. Tatatiyo ka kanta, wala ka man lang inusal na panalangin kayo ng umaga. And actually, ang pagbasa ng Bible at pag-pray, hindi lang sa umaga yun. Pagkain yan, eh. Pahaya ka ba na alam mo sa lang kapagain mo? Hindi, di ba? Di mo kakaya yan, eh. How much more yung spiritual mong buhay? You're not reading the Bible. I'm talking about Bible reading life. Bible life. A prayer life. Yung Monday lang, okay. Lunes, nagbasa ka ng Bible. Sabado, okay na yun. And the rest of your week, wala na. Do God really know you? Pag umarap ka sa Diyos, let me ask you, if you stand before God, pwede niya bang sabihin sa'yo, well done, thou good and faithful servant? Kaya marami sa inyo, easy-easy na lang ang Kristiyano. Bakit? Kasi hindi kayo aware sa eternity. Hindi kayo aware sa judgment day. Hindi kayo aware. Kasi akala nyo, ito yung deception ni Satan sa inyo. Ano yun? Marami pa kayong oras. Yan ang pinakadakilang panluloko ngayon ni Satanas. Marami ka pang oras, young people. Mag-enjoy ka muna sa karelasyon mo. Mag-enjoy ka muna dyan sa iyong yalaro. You have many time. It's about time, guys, to give ourselves to God and pray and seek His face. Dalawang tao nga harap sa judgment day. Isang ashamed, isang confident. Isang nahihiya at isang confident na harap at tatayo sa Diyos. Because alam niya, naglingkod siya ng tama sa Diyos. At kilala niya kung sino yan. Baka pagtayo mo sa judgment day, asan po rito yung ano? Asan po rito yung di mo rin alam, eh. Di mo rin alam sino kakausapin mo. Sino dito? Kasi bakit? Di mo kilala ang Diyos, eh. Nakakalungkot yun, guys. Check yourself. Do you really pray? Hanggang kailan kaya? Sabi ko, pwede kong question sa mga taga-Night Class Friday. Hanggang kailan ka lalaban sa Diyos? Young people, hanggang kailan mo hahawakan yan at di mo bibitawan? Pag sinabing sumuko ka, bibitawan lahat. Sa police, surrender, suko, dapa. Tapon baril, tapon kutsilyo. Walang sumuko, may dalang baril lang, gano'n. Walang gano'n. Pag susuko ka, bitaw lahat. At dadapa ka sa harapan ng Diyos. Okay, let me ask you. Kailan ka huling lumuhod sa Diyos at humingi ng patawad sa kasalanan mo? When was the last time you kneeled down to God and begged for God's mercy? When was the last time? Baka young people ka pa. Baka nung ano ka pa. Ngayon, laki na ng ministry mo. That mas lalo kang lumuhod sa Diyos at kailangan mo ng biyaya niya. Iyabag natin. Dumaan ako sa ganyang kayabangan na hindi na ako umaasa sa Diyos. Pero pinatunayan niyang di mo kaya, John Paul. Kaya yung mayayabang sa inyo, gusto mong patunayan ng Diyos ang sarili niya sa iyo? Pwede ka alisin sa ministry na ginagampanan mo. God sometimes take you away to the ministry to teach you how to pray. Pwede ka niyang isang tabi muna. Manalangin ka muna. Matutunan mong kausapin muna ako. Ang galing mong tumausap ng tao pero hindi mo kayang kausapin. Yun, guys. Yan ang kailangan ng ating simbahan. Yan ang kailangan ng ating pastor ngayon. Panalangin. Charles Spurgeon was preaching, merong 200 prayer warriors sa ilalim nun.
Kaya ganoon na lang, ina-evangelize ang Metropolitan Tabernacle. From attendance ng 500 to 800, after Charles Spurgeon, 3 months, 10,000 na ang attendance. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Sa mga ministering kung ginagampanan ho natin, may matigas ng puso, tama ba? May matigas na pusong magulang. May matigas na pusong young people. Wala tayong pera, wala tayong kakayahan. Anong kailangan natin gawin? Manalangin. Ang panalangin, ang isang ministry, hindi kailangan ng age. Hindi kailangan ng edad dyan. Bata, matanda, you can pray. Yun ang kailangan ho natin, mga kapatid. When you die right now, do God really know you? Okay? Yun po, guys. Ikaw na mag-pray. Ikaw na. Pray tayo, tapos kay Ellie. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, for your word. And help us, Lord God, to teach us. Teach us to pray, Lord. Ito pong prayer ng mga apostle. Hindi po teach us to preach. Hindi po teach us to play music instrument. Ang pinag-pray niyo po, Panginoon Diyos, ang pinag-pray ng mga apostle sa inyo, Panginoon, Lord, teach us to pray. Yun po kasi ang pinakakilala sa lahat. Kailangan po namin. Lord, help us. Humble ourselves, Panginoon Diyos. If your people, if my people, sabi niyo po, Panginoong Diyos, if my people is called by my name, will humble themselves and pray and seek your face. You will forgive our sins and you will heal our lands. Salamat po, Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat po ng ito, Lord. Maging hamon sa amin, hindi kakainis na bagay, no? Panginoon Diyos, sa maging hamon po sa amin ito. Maging challenge po sa amin na mas lalo pang manalangin. The more na malaki pong aming mga ministering ginagampanan, responsibility. Marami pong tao kaming kinakausap everyday. Mas lalo namin kailangan ng biyaya ninyo, Panginoon Diyos. Kaya help us, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen.